So guys, natunghayan niyo na yung aking angiogram. So ako po'y na-angioplasty na. Dalawang stent nga yung pinasok sa aking puso. So nagpa-angiogram ako. Iba naman yung angiogram, titignan kung ano ang status ng puso mo. So dun sa angiogram na ginanap, okay naman yung stent, yung dalawang stent ko. Okay naman siya yung kinabit dito. Ang problema, yung palang nararamdaman kong mga may kumukurot na maliliit. Maliliit lang talaga. Kumukurot. Kasi yung ating mga ano sa puso, yung mga ugat-ugat natin, artery ang tawag sa puso. Maliliit lang yun. Kalahati ng hibla ng buhok natin. So, kung maramdaman nyo yung sakit, napakakatiting lang talaga. Parang kinukurot-kurot lang na yung hindi mo iindahin yung sakit, pero meron ka maramdaman sa puso mo. So yon, and they found out, buhay yan. Lumipat yung bara. Ako naman nag-iingat na sa pagkain. Yun nga po ang palagi kong sinasabi. Nag-iingat na po ako sa pagkain ko. Fatty foods, ano na yan wala na sa akin yun. Nag-iingat na ako Kasi, siyempre, alam naman natin tayo'y may simula at may katapusan. Kaya lang, sa panahon ngayon, siguro hindi pa nararapat. Ewan ko, hindi ko naman hawak ang aking buhay. Bawat isang mamayang Pilipino o bawat isang tao dito sa ibabaw ng mundo ay hindi hawak ang kanilang buhay, kundi hawak ito ng ating Panginoon Diyos na may likha ng langit at lupa at ang karagatan at ang sangkatauhan dito sa ibabaw ng mundo. So, ako naman, siyempre, kung oras ko na, sige, kunin na niya. Ala namang ano dun dahil siya nga lumalang sa atin So, siya lang ang may karapatang kumuha ng ating buhay. Diba? Pero yung death penalty, pagka sobra-sobra namang pusakal ka, kailangan magkaroon ng death penalty. Yun ang ano sa henerasyon natin. So, sa parte naman ng ating taong at mga tao dito sa mundo, kung ikaw na may mabuti, siyempre, minsan makikiusap sa Panginoon Diyos. Ako naman po yung mabait Baka naman po pwedeng habahan mo pa yung buhay ko. Yun, may mga ganong parte ng ating buhay na kumbaga, hinihiling nating humaba pa yung buhay natin, pero hindi, siya pa rin ang nagdidesisyon kung kailan niya kukunin ang iyong buhay at kung kailan niya pahabain ang ating buhay. Ganon. Kagaya nga nung apo ko, hiniling ko, ipalit na lang yung buhay ko para sa kanya, mabuhay lang siya. Kaya lang, siya rin na may desisyon doon. Kaya hindi natin mahadlangan kung ano man ang kanyang mga desisyon para sa bawat isang tao dito sa ibabaw ng daigdig. At doon sa puso ko naman, nung makita ng doktor, i-explain sa akin, pagkaka-explain sa akin yung dalawang stent, okay. Pero may 3 bara. May 3 nagsisimula na magbara. Ang dalawa is, I think, 50%. Dalawa. Tapos yung isa, 30%. So, sabi ko, nalungkot ako. Ako naman nagiging healthy lifestyle, healthy living. Mga kinakain ko, maingat na ako. Nag-exercise ako. Importante yun guys, mag-exercise kayo. Lalo na ako, may sakit ako sa puso. Kaya nga siguro sabi ng Panginoon Diyos, mag-vlog ka na lang para palagi kang nakagsasalita. So, sa atin po, yung pagsasalita, isang exercise na yun. Parang inhale, exhale ba? Inhale, exhale. Pero doon sa mga naninigarilyo guys, panawagan lang. Pag inhale nyo ng sigarilyo, pag na kayo mag-exhale para hindi kayo madagdag sa pollution. Kidding aside guys. Yung sinasabi ko pag nag-exhale, pag nag-inhale yung mga naninigarilyo, exhale lang kayo. Huwag na kayo inhale lang kayo. Huwag lang kayo mag-exhale para hindi kayo makadamay ng mga nasa palibot. Pasensya na po din sa mga naninigarilyo. Dati rin po kasi ako naninigarilyo. Kaya nasasabi ko, kagaya ng naranasan ko, wala pang idudulot na mabuti ang sigarilyo. So, ayun nga. Minsan sumusubukan ako ng vape, pero bawal na rin yung chemicals yun guys. Chemicals yung vape. So, hindi advisable yun. So, healthy lifestyle na lang tayo.
Kung kayo naglalaway, candy na rin, candy, oh, gano'n, candy. 'Yun lang ang magiging solusyon, eh, pagka naglalaway kayo, candy. Para lang busy yung bibig niyo. So 'yun nga, meron 3 bara na naman, nakakalungkot nga, nakakalungkot talaga. Nagsisimulang magbara, so sabi ni doc baka makuha sa gamot, gano'n na naman. Pero hindi nakuha sa gamot at, nangyari na naman yung di inaasahan, stent na naman yun. So sinabi ko nga yung stent, tubo yan, tubo. Tubong maliit na maliit. Halos kasing hibla lang yan ng buhok natin, ganun kaliit yung stent. Titanium yun, yung mga sangkap noon, titanium. Na para siyang para siyang gilit-gilit na gano'n na pa-diamond, 'pag tinignan niyo yung diamond, kasi maliit lang talaga 'yon, maliit lang. Hindi mo siya makikitang stent siya, pero pagka minicroscope mo siya, microscope, yung hindi nakikita ng human eye, yung makikita mo. Sa picture naman i-google niyo, mapapansin niyo kung ano yung stent. Makikita niyo doon yung pagkakagawa sa stent. So, hopefully, huwag naman mangyari. Kasi may 2 stent na ako sa puso ko, eh. So, ganun lang. Pero kung hindi naman ako natatakot mamatay kung kukunin niya ako. Hindi ako matatakot mamatay. Basta natural cause lang, ganun. Natural cause. Yun lang ang hiling ko sa kanya, at ako'y palaging humihingi ng patawad sa mga nagawa kong kasalanan nung ako'y bata hanggang sa tumanda ako. At hanggang sa ngayon nga, hindi ko alam kung nagkakasala pa rin ako, pero alam ko meron pa rin akong kahit kaprasong pagkakasala. Pero kaprasong pagkakasala yun, kaparehas na rin yung malaking pagkakasala. Ayon sa Biblia, nagbabasa na tayo ng Biblia. Kung kailangan tumanda ako, tsaka ako nakakapag-isip ng mga ganito, at tsaka ako na ibabahagi sa inyo yung mga karanasan ko sa buhay. So, ganun siguro talaga. Pero kaya nga ako nagba-vlog, para kung marinig na ito ng mga ating mga kabataan, makakapulot kayo ng aral patungkol dito sa aking binlog na to, patungkol sa aking puso. Ang pamagat nito, what is hard problem, causes, and solution. Yon. So, naroon sa vlog ko naman, napanood nyo naman dun, kung ano explain ko kung saan nanggagaling. Pollution. Kahit ano ba, yung kahit hindi, wala tayong bisyo na nigarilyo, paglabas mo pa lang sa di ba sabi ng doktor, second smoking is more dangerous than those who are smoking. Ibig sabihin, yung nag-smoke, binuga, nalanghap nung katabi na hindi naninigarilyo, mas masama pa pala yon. So, the same as yung pollution natin sa labas. Na-explain ko rin sa vlog ko yun, Yung pollution sa labas, na-explain ko yun sa mga vlog ko rin ng nakaraan. Na-explain ko na rin yan, So, yun ang kaya umiiksi ang buhay ng tao. Na-explain ko rin sa vlog ko yun. Hindi ko na ulit-ulitin pa. Basta ganon. Para tayong second smoke na nakakakuha yung mga pollution, yung mga usok ng mga sakyan, pagkain, chemicals na kinain ng mga hayop, at tapos niluto natin, ginawang ulam, kinain natin. So, yung chemicals nila napupunta rin sa loob ng katawan natin. Kaya ang lifespan ng tao ngayon ay bumababa. Swerte nga natin na maging senior. Napakaswerte na natin. Not like nung mga unang panahon, ang mga ninuno natin, umabot siya ng 100 plus. 100 plus. Quota na sila doon pag 100 na sila. Tapos 100 plus yung succeeding. Pero yung ninuno natin, ang ninuno nila, mas mapatatagal ang buhay noon. May 3, ayon nga sa Bible, merong nag-range ng 300. Nung unang panahon pa, merong ninuno nila 500. Yung mga ninuno ng 500 years old din, meron pang nag-1,000 taon. So, ganon kaganda ang environment natin, ang ating kapalibutan noon. Walang pollution, sariwa ang hangin, sariwa ang ating mga kinakain. Pero ngayong panahon na to, yun, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. So, inabot tayo dito sa generation na to. So, sa susunod na henerasyon, mas bababa pa ang lifespan ng tao.
Kaya gaya niya may climate change pa. So, balik tayo dun sa puso. Yun nga, pagka may kapraso naramdaman nyo lang sa puso, mag-complain na kayo. Magpaano na kayo. Magpatingin na kayo kasi diyan namatay yung yung kapatid ko eh. Nakakaramdam siya ng sakit dito. Ang ginagawa, iinom ng yung para sa yung para sa sakit, para hindi niya maramdaman. Ano ba tawag doon? Hindi kasi umiinom nun eh. Yung para sa pain reliever, yon. Yung iniinom niya. Pero yung pala, meron na siyang sakit sa puso. May sakit na siya sa puso. Hindi natin alam kasi namatay na eh. Sumalangit na ang iyong kaluluwa, kapatid. So yun, basta may naramdaman kayong kapraso, magdasal kayo. Magdasal kayo sa ating Panginoong Diyos na may likha ng sangkatauhan. Pagdasal nyo, siyempre, ibinigay sa ating mga doktor, kaya nga may mga doktor eh. So, pa-check up din kayo. At unang-una, kaya nga ng nakaraang kong vlog, alamin nyo muna kung anong araw at oras ang consultation sa public hospital. Diba? Sa public hospital, nakakalungkot. Merong schedule sila dyan eh. So, alamin nyo muna. Ngayon, kung sa private doctors naman kayo, lang yan, paagahan lang yan. May schedule din yan, parang Monday through Friday o Monday through Saturday. At may mga oras yan. Alamin nyo muna. Plan before you go. Ganon, parang nagtatravel lang. So, ang mga pangyayari sa ating buhay ay gawa natin yun. Tayo yung may gawa. Tayo yung nagpaparusa sa ating sarili. Tayo. Kasi nung panahon nga niya, ginawa niyang mundo na perpekto. Walang pollution. Sa katigasan ng ulo ng tao, ayan. Gustong yumaman, nagkaroon ng pabrika, buga-buga ng usok, nagkaroon ng climate change. Sila mayayaman na, tayo mahihirap pa rin. So, anyway, pare-parehas naman tayo din sa ibabaw ng mundo eh. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, mapa-general ka, presidente, vice-presidente, mataas ang yung tungkulin dito sa ating lipunan, pare-parehas lang po tayo doon sa sinasabing meron simula at may katapusan. Ano man po ang ating titulo na kamit dito sa ibabaw ng mundo, anong pong yaman ang ating naipon dito sa ibabaw ng mundo, ay hindi po natin madadala sa kabilang buhay. Dahil tayo po inisinilang ng hubad, lilisan tayo ng hubad sa mundong ibabaw. Ang tanging nating madadala, tuwi-tuwi na sinasabi ko po sa inyo, ang tanging madadala po natin ay ang kabutihang loob. Ang kabutihang loob. Parang si Pinoy Survivor yung tinuturo mo, DIY KKB. Ang mga kabutihang loob na iyong nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Yun lang po ang ating. At doon tayo bibigyan ng marka o grado ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ba'y bibigyan ng second life na hindi na tayo mamamatay, o yung doon sa dagat-dagatang apoy at nagniningas na sopre, doon tayo sa impyerno, na yun ang ating pangalawang kamatayan. May pangalawang kamatayan po. At mayroong pangalawang buhay na walang hanggan. So, dalawang bagay po yun. Ayon sa Biblia, kung naniniwala po tayo sa Biblia, dalawang bagay po yun. Dalawang kamatayan at dalawang pagkabuhay. Nung sinilang tayo, tapos lumaki tayo dito sa ibabang mundo, namatay tayo, unang kamatayan. Pagharap natin sa Kanya, doon ang Judgment Day, kung ikaw bibigyan ng buhay na walang hanggan ang ating Panginoon Diyos, o pangalawang kamatayan na mangyayari po sa atin. Yun po, nakakatakot yun. Pangalawang kamatayan mo sa dagat-dagatang apoy at nagniningas na sopre. Nakakatakot yun. Not like nung pangalawang buhay na walang hanggan, wala ka ng kamatayan doon. At puro masaya, saya na lang at galak ang iyong mararamdaman doon. Hindi natin alam kung ano yung pangalawang buhay na ibibigay niya, na buhay na walang hanggan. Mas maganda yon. Yung pangalawang buhay na walang hanggan, kaysa naman doon sa pangalawang kamatayan. Parang ganito lang yan eh. Diba kayo pagka kayo natutulog, wala kayong magawa. Ganun. Wala kayong iniisip. Wala talaga. Pag natutulog tayo, wala talaga. Wala. So, ganun ang inihahambing ko ang mga namatay. Wala talaga.
Wala. Samantalang ang pangalawang buhay, napakasarap po nun. Paano natin makakamit yung pangalawang buhay na walang hanggan? Yung mga sinabing mga aral ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Biblia. Sundin lang natin yon. Isa lang naman ang bottom line nun eh. Lahat ng pinangaral niya, ang equals nun eh, paggawa na mabuti sa ating kapwa at sa ating sarili. Yun po, napakasarap nun. Magsama-sama tayo sa langit. Magsama-sama tayo sa buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan. Puro saya't galak na lang ang ating gagawin doon. Hindi natin alam kung paano. Pero mas maganda yung may pangalawang buhay na walang hanggan. Doon sa words lang na buhay na walang hanggan, talaga namang yun ang pangako niya. Kung susundin nyo lang ang aral ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Hesukristo, na may lalang ng langit at lupa at ng buong sangkatauhan. Napakasarap po nun. So magsimula na po tayo. Di pa huli ang lahat. Meron pa tayong buhay na nalalabi at napakaiksi po ng buhay. Nung araw nga, parang iniisip ko, parang batang paslit pa lang ako noon. Wala akong problema, wala akong inintindi. Kundi ang namumblema sa akin yung magulang ko. Kung paano niya ako palalakihin at pag-aaralin. Di ba? Ngayon tayo lumaki na, ramdam na natin ang mga problema sa palipalibot. Kaya tayo po kahit mayaman tayo, mahirap, pantay-pantay pa po tayong haharap sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang magbibigay kung saan tayo pupunta, langit ba o impyerno. Kapangalawang kamatayan ba o buhay na walang hanggan. Yun lang po ang pagpipilian natin. So kung ang iniisip nyo, gusto nyo ng pangalawang buhay na walang hanggan, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. At ating panatilihing minamahal natin ang ating sarili. Nagsisimula po yan sa pagmamahal sa ating sarili at susundan nyo ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. So hanggang dito lamang po ako guys. Maraming salamat po sa inyong panunod ng aking mumunting video DIY KKB Informative. At like, share, and subscribe na po tayo. Importante po yung like guys. At yung hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Marami naman po kayo mapupulot na aral sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa aking mga viewers at subscriber. See you on my next vlog. Thank you so much. God bless us all. God bless the Philippines. Sana'y maayos ng ating inang bansang Pilipinas.